Okay, part 2 tayo about dito sa may rubberized paint natin na ginagamit natin sa floor. So gusto kong ipaliwanag at gusto kong ipakita kung paano yung application natin dito. Possible mayroon din kaming ginagamit dyan, o kaya pwede ka rin gumamit ng primer dito maliban kung wala itong pintura dati. So dahil sa flexible siya, nakakapag-prevent siya ng tubig na kumbaga kapag ka ito ay rough yung slab natin, hindi yan basta-basta mapapasukan ng tubig. Kasama natin si Roy, oh. Gugwapo na yung kargada na yun, oh. Okay, dito kami. Ay, papunta kami ng Bambang. So, tutulong kami ngayon doon kasi hanggang October 10 lang tayo doon. Actually, malapit naman na, kaunti lang naman na. Yung gagawin nila ay yung hagdan pataas. Kasi may gagawin pa tayo doon sa taas. Pero bago yun, dahil muna tayo dito. Magkape. Drive-thru. Ayan, layo. Good morning po. Good morning. House built strong, foundation clear. With every Apat, ay, isang hot choco. Hindi po available at all. Apat na lang na po. Wala din po. Yung mismong coffee na lang. Oo. Tapos, interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. You trust ito muna tayo. At habang magbibiyahe. Ngay kasla, ngal-ngal-ngalom sa amad kape. Site. Yung dalawa, first time nila dito. Si Kuya Orlan tsaka si James. So, palaban tayo sa akyatan pagka ganito. Aray ko, sakit pa man din yung tuhod ko ngayon. Ayan o, yung project natin o. Ganda ng location no. Pagkatanggal yung ibang mga kahoy niya doon. So, yung electrical na lang dito. Tapos to, hagdan. Ay, railing. Ayan o, napalitadaan na dito. Ayun. Ayan na mahirap. Ayan, nabagbag na dito. So papantayin na lang natin ito. Maglalagay tayo ng panibagong step dito. Ayan, so ito na. Hi. Ang face mask mo, nagmayat ka ako na. Good sirog. Ayun no. So ito yung tinatanong ninyo. At first coat na. Tapi nag second coat ka, Jai? Made? Mahuli ang second coat na. Ayan, si Chris. So ito na yung ating acrylics, mga kamusta no? May nagsabi nga na hindi daw maganda sa tubig. Natry ko na po ito. Tingnan nyo, nang ibabaw yung tubig. Ibabaw sa tubig to. Pero, take note, hindi pwedeng tapalan ng tiles. So, yun yung isang bagay dyan. At dito, ayan, magbibigay tayo ng idea dyan. Yan nga Pai. Ayan, si Jansen, oh. Oh, manharness mon. Ay, nagagawa pa lang kayo? Si Prince. Tsaka si Jansen, the Great. Si Pari Aris. Ayan o. So, lahat yan wood accent. Papatapalan ko pa yan. Tapos doon, meron siyang ventilation. Okay? So, abangan nyo pa.
Dito, ayun, ito na yung sira na pinto dati pero pagaw tayo ng panibago sa tropa. Ayun, linis no. So papahanap ko yung bricks na ito para mabuo na. Kasi yan lang naman na. Ayun no. Alikabok lang po yan ha. Yun yung ilaw pala natin, testing natin. Ha, nahilo na yung nanonood. Ayun oh. O diba? Okay. Ganda. Yan Orly. Good morning. So dito yung spandrel niya buo yan. Tapos dito naman nga inside. Ayan. So yung railing natin dito. Tapos yung tiles sa taas. So ito papadagdagan ko na lang ng landing dito. Kasi wala na dapat dito. Ito yung ating fluted panel. Ito papalitan namin to. So buo na yan. Tapos to. Ano? Ang ganda. Ganon din dito. Ito may cove light na rin to. Kompleto na. At kailangan na i-clear to. So ito na yung gagawin nila Raymond. Pero baka ipapagawa ko muna yung kanya doon. At dito may mag-aasin pa na. Sila Kuya Orlan. Sakali. Ayos. So ito. Abangan nyo na lang mga kamusta na. Ito na yung likod niya. Kapaklear ko lang naman na to. Then okay na. Makikita nyo na yung ganda dito. Dyan Sen. Yeah. Okay. Ayos. Okay, part 2 tayo. About dito sa may rubberized paint natin na ginagamit natin sa floor. So gusto kong ipaliwanag at gusto kong ipakita kung paano yung application natin dito. So nabanggit ko sa isang page natin o sa page natin na kung saan ang application nito ay kapag ka-konkreto nagdadirect kami, lalo na kapag ka-rough po ito. Possible mayroon din kami ginagamit dyan o kaya pwede ka rin gumamit ng primer dito maliban kung wala itong pintura dati. So kung may pintura na dati o kaya naman acrylics din yung ginamit dito ay kahit mag-direct ka na pwede. So yung rubberized paint na to napakaganda na to lalo na kapag ka-rough yung paglalagyan mo. Alam mo kung bakit? Habang pinapatungan mo yan ay nagiging makapal lang siya o kaya kumakapal at kumakapal lang talaga siya. Ngayon kung yung rubberized paint na yan mas makapal, mas nagiging or yung mas thick siya, mas makapit, no? So ibig sabihin kapag ka ito ay naka 2 to 3 coats, kaya sabihin mong 4 coats, 5 coats, 7 coats, nalagpasan ko na yung 6. So ibig sabihin kapag ka ito ay nire-repaint mo siya ng nire-repaint mo siya ng nire-repaint, mas maganda yung kapit niya kasi nga rubberized siya, kaya nga maganda siya sa may rough na flooring natin. So usually kasi pagka tayo ay nagpapa-slab, mga rough po yan, hindi nila pinifinish maliban kapag ka sabi nila ito na muna yung budget natin kasi hindi pa natin maitutuloy yung mas mataas na o kaya susunod na palapag. So yun yung isang reason ng karamihan. So dito pwede mong gamitin to, no? Ang kagandahan kasi nitong rubberized paint na to, flexible siya. So bakit siya flexible? Dahil rubberized siya, no? So yun lang, ganun lang siya kasimple. Dinadirect namin yan basta walang alikabok. Yan, walang alikabok yan at saka sigurado na kumbaga kakapit yung pintura mo dahil rough siya. So kaya nga mas maganda ko, prefer ko na rough na surface yung ating pagpapahiran. So kapag ka ito ay rough, mas maganda gumamit ka ng brush at saka roller. So yun lang naman yung pangpahid natin eh. Baka mamaya tatanungin nila kung ito ay ginagamitan ba ng spray. Hindi po, hindi ko namin siya ginagamitan ng spray. So yung rubberized paint na to, ang base na ito o kaya naman yung pinaka-thinner na ito, halos oil lang siya. So kapag ka ganon, alam nyo naman ng oil ay may pagka-flexible, kaya nga siya tinawag na rubberized. So ang gagawin namin dito, 2 to 3 coats. Tapos yun na yung magiging finish niya. So ang curing time nito saglit lang. Sabihin na natin na kapag ka 4 hours na ito, tuyong-tuyo na ho yan. So mabilis lang siya matuyuan. Ngayon ang kagandahan niyan, pwede mo na siyang apakan kaagad at saka pwede mo nang gamitin kaagad. Ang tanong, pwede ba siyang makapag-prevent ng tubig? Opo, pwede po. Kahit na ito ay hindi siya uri ng waterproofing, ay nakakapag-prevent siya ng tubig kasi nga rubberized siya. Maliban kung may crack yung mga slab natin, ay possible kahit na may waterproofing yan, susundan pa rin niya ng tubig. Kaya nga ito, pansin nyo to, ito naulanan to.
Kung napapansin nyo, may puti-puti. Nang ibabaw yung tubig na kung saan natuyuan. May alikabok at saka may tubig. So, naging alikabok siya na kumbaga naging lamat siya na ganyan. Pero ang tanong ng karamihan, dahil daw sa tubig, pwedeng pasirain niya. Lahat naman po. Kasi acid rain po yan eh. Kahit nga bakal, kinakalawang dahil nga sa acid rain. Kahit na naarawan po yan, nagiging mahina. So lahat ng mga bagay, pwedeng mangyari yon. Kasi wala naman pong nakalagay dyan na kahit na sabihin mo na bakal po yan, hindi siya malulusaw pa rin ho yan, no? So yun yung mga ganung bagay, expect natin yon. Pero ang kagandahan kasi na itong acrylics na to ay napakaganda niya based doon sa paglalagay mo na kung saan. Ito, na-try na namin, kahit nga ito ay sa may oval o kung ano man, ito pwede nyong gamitin to. So dahil sa flexible siya, nakakapag-prevent siya ng tubig na kumbaga kapag ka ito ay rough yung slab natin, hindi yan basta-basta mapapasukan ng tubig. Kaya nga siya nang ibabaw, kaya nga siya namuti na ganito. Pero pag pinunasan mo yan, nawawala. So yun lang yun. Kumbaga yung alikabok na yan, nag-stay lang yan sa ibabaw niyan. Kaya nga siya nakakapag-prevent. Hindi pumapasok yung tubig dun sa ilalim, kundi kapag ka umaraw, natutuyuan na ho siya. Pero minap mo lang yan, tapos malinis na ulit, wala nang puti-puti, at saka bumabalik din yung ganitong itsura niya. Pero take note, hindi babalik yung ganyang itsura niya kapag ka ito ay first coating lang, kasi baka mamaya malabnaw pala yung nilagay mo, kulang. Tapos ang feeling na ito para sa akin, habang inaapakan ko to ay kumbaga talagang makapit, kasi nga ginagamit to sa mga basketball court o kaya naman track and field, or pwede yung mga ganung bagay kung saan hindi siya basta-basta madudulas, kasi nga rubberized paint po siya. Okay, so ang application, tanong ng iba, pwede daw ba mauna ang waterproofing bago ito? Possible, pwede rin yon. Pero alam nyo po ba, ang waterproofing ay hindi pwedeng inaapak-apakan yan o kaya naman na-expose sa slab natin, kasi pwede rin siya matuklap, lalo na kapag ka may sinundan lang yan na butas, papailalim yan. Yung waterproofing na yan nakapaibabaw pa rin, pero yung tubig na sa loob na. Kaya nga hindi ko siya ina-advise na mag-waterproofing ka bago ka maglagay nito. Mas maganda i-direct mo na lang. So yung pagwa-waterproofing kasi, optional lang naman yan eh, kung saan banda yung pwede mong lagyan. Maliban kung gagamit ka ng torch membrane, mas maganda pa. Kasi ang waterproofing usually sa atin, hinahaluan din ng semento. Cementitious lang siya. So kung saan, nangingibabaw lang dun sa mga slab natin. Kung ito ay may nakaligtaan ka na alikabok niya, ang nangyayari dyan, yun yung pinapasukan niya. Nasa ilalim na yung tubig, pero yung waterproofing nasa ibabaw. So yun yung isang problema doon. Kaya nga sa akin, ang ginagawa ko niyan ay dinadirect ko na para kumapit doon sa may pinaka-rough niya. So sabi ko nga, makakapag-prevent naman siya kahit na hindi ka na mag-waterproofing. Maliban kung may crack talaga, yun yung susundan niya. Kasi rubberized paint siya, kapag ka mas makapal yung pahid mo, o kaya kung ilang coatings yan, mas maganda. So yun yung kagandahan yan, mga kamastano. Kaya ayan, ang application lang naman natin dyan ay ayan, kumbaga tawag na ito, first coating, second coating, possible pwede ka mag third coating, and fourth coating. Depende na lang ho yan kung gaano ka-rough at kung gaano kalakas mag-absorb yung slab natin. Kasi dati ito may paint naman na, kaya ibig sabihin nakapaibabaw yung paint niyan. Sabi ko kanina, pinapatungan natin yan na meron ng pintura, so ibig sabihin hindi na siya basta-basta mag-absorb na lang, nasa ibabaw na lang at nakakapit na lang sa may rough na floor natin. So eto, ayan, acrylics reducer, mga kamusta. Ito yung paint reinvented, mga kamusta, no? So reducer siya na mangangamoy talaga, masakit, masangsang sa ilong. Okay, so ang kagandahan nito, sa isang galon halos sa 1 litro nito, mga kamusta. Okay, so ang 1 galon kasi 4 na litro, tapos ito naman 1 litro. So yun yung haluan natin dyan. Pero para sa akin, sa first coating yan mas malabnaw, and then sa second coating niya medyo malapot na, kasi yung labnaw na yon papasok yan, isisiksikan niya yan sa loob niya. So yun lang yung proseso natin ng paglalagay ng ating acrylics floor coating rubberized base, no? Tile red ang gamit namin dito, and meron ding blue, yellow, lahat ng mga kulay meron po yan. Depende na lang ho sa kailangan ninyo at kaka gusto ninyong gamitin. Okay, ayan, ganyan lang ka siya kasimple.
Okay. So break time muna ng tropa. So ito, hanggang dito mamaya, sasaraduhan na natin dyan. Okay. So, ayan o, natuyuan na kaagad, no? So, saglit lang ito matutuyuan. Yung 4 na oras o kaya 2 oras, tuyo na kaagad, lalo na kapag maganda yung panahon. So, saglit lang to. So, ngayon, pagka ito natapos na dito sa proyekto namin, tsaka namin siya ito 2 cots o kaya 3 cots. Depende na lang mo yan mga kamastana. So, yun pa yung process natin para hindi pa doble-doble yung trabaho natin. Okay. So, dito tinatapos na yung span rail natin dito. Papasaraduhan ko muna to para hindi maapak-apakan. Okay, dito sa may part na to, ayan na. Tinatapos na natin yung span rail installation yan para may kabit na lahat, no? Bali, eto, papaayos ko ba to? Itong linya ng kuryente na to, paayos natin yan para hindi siya ganyan. So ito, papapalitan ko na kung sakali. Basta ilalagyan na rin namin yung polycarbonate na ito. Tapusin lang natin yung paglalagay niyan para maayos na lahat. Okay. So tatapusin na rin namin dito sa may part na to para mapinturahan niya. Saka may ilagay na yung mga post lamp natin. Yung mga post lamp to. Okay. So kabit na rin natin tong railing niya. Ayan, may papabawasan ko yung part niya para makompleto. Ayos na.